Bakit lahat nahuhumaling sa Roblox? Ang kwento, sekreto at controversial. Alam mo ba na ang Roblox isang simpleng online game at nahuhumaling ngayon ng milyong-milyong tao sa buong mundo? Pero teka, hindi lang ito basta laro. May tinatagong kwento, sikreto at kontrobersya rin na dapat mong malaman. Ang Roblox ay isang online game platform at game creation system na nilikha noong 2006 nina David Baszucki at Eric Cassel. Mula sa simpleng ideya na gumawa ng sarili mong laro at mundo, mabilis itong sumikat sa mga bata, kabataan at kalaunan sa buong mundo. Bakit sumikat? Bakit maraming nauhumaling sa Roblox? Simple lang, pwede kang gumawa ng sarili mong laro, mundo at avatar. May chat at friends system, kaya parang social media at laro sa parehong oras. May reward system, may Robux, badges at limited items na nagpapataas ng competitive vibe. Parang virtual world kung saan pwede kang maging sino man, gusto mo, kaya hindi nakakapagtaka na marami ang nahuhumaling dito. Pagsikat sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sumikat ang Roblox noong late 2010. Mga bata at teens na walang console, nakahanap ng accessible na laro sa PC at mobile. School friends at online communities tulad ng TikTok, YouTube at Facebook. Anong naging resulta? Naging viral. Kung nakikita ng kaibigan mo, gusto mo rin sumubok. Ang madilim na side sa Roblox, pero hindi lang puro saya. May ilang reports na may mga recruiters sa Roblox na ginagamit ang laro para sa hindi magandang gawain. Sila ay nagkakaroon ng private games o chat para i-target ang mga bata. Importanteng tandaan, may strict moderation ang Roblox, pero dahil sa dami ng users, may mga loopholes. Tips, always mag-ingat at i-monitor ang mga bata at sarili at huwag basta-basta mag-share ng personal info. Posibleng ban sa Pilipinas. Kamakailan may mga balak na iban ang Roblox sa Pilipinas dahil sa reported dangers at inappropriate content. Mga authorities at concerned parents ay nag-alerto sa potential risk. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa kung paano protektahan ang mga bata habang patuloy ang paglalaro. Ang kontrobersya na ito ay nagdala ng malaking usapin sa social media, lalo na sa mga Roblox players sa bansa. Mga learning points, ang Roblox teaches creativity, teamwork at problem solving, pero kailangan din ng awareness. Gumamit ng parental controls kung bata, huwag sumali sa unknown groups, enjoy the game pero maging responsible sa online behavior. Kaya sa huli, Roblox, laro lang ba or virtual world na may risk? Isa itong platform para sa creativity at social connection, pero may mga dangers kung hindi maingat. Comment down below kung naglaro ka na ng Roblox at share mo ang experience mo. Like, share kung gusto mo pa ng ganitong kwento tungkol sa online games.